Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Hindi ko po kukuhanin ng oras ng mga teacher ninyo para sa oral exam. Sino sa inyo nakapasa kanina? Amen. Praise the Lord. Taas nga ng kamay yung ang palagay niya nakapasa siya. Amen. Praise the Lord. Ito po yung mga manghuhula. Nahulaan nila na sila ay pumasa. Amen. Amen. Salamat. Wala naman pong masamang mangarap. Amen. Mangangarap ka rin lang naman eh. Mangarap ka ng pumasa ka. Amen. Buksan po natin sa ating mga Bible, Luke 17. Luke 17 verse 7 down to verse 10. Basahin po natin Luke 17 verse 7 to verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. But which of you, having a servant, plowing or feeding cattle, will say unto him, by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat, and will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup, and gear thyself, and serve me, till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink? That he thank that servant because he did that things that were commanded him? I trow not. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants, we have done that which our duty to do. So napakaliwanag ng salita ng Diyos dito na hindi pasasalamatan ng master ang kanyang servant sa mga bagay na dapat lang niyang gawin. Actually, ito'y binanggit niya sa sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, so likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which our duty to do. In Ecclesiastes 11 verse 9. Ecclesiastes 11 verse 9. Sabi po ng Bible, sa Ecclesiastes 11 verse 9, nakita niyo na po? Amen. Verse 9, ready, read. Rejoice, O young men, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Verse 10, therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Verse 13, 12 verse 13, ready, read. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Pag-aaralan natin itong konteksto dun sa ating binasa sa Luke chapter 17, and by the grace of God, ating pag-aaralan din yung mga binasa natin mga talata, and then check natin yung interjection niya, yung kanilang significance, importance sa bawat isa, sapagkat ang Bible mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Amen. Let the Scripture interpret itself. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po for an opportunity na gawin ang inyong kalooban sa aming buhay. None of us here could dare say that we have done all. None of us here could dare say that we are faithful unless you will say it sa harapan ng mga angels, sa harapan ng mga mananampalataya. And yun po ang aming inaasahan, Panginoon. Yun po ang nais namin na mangyari sa aming buhay. And that's why as you give us an opportunity to live
an opportunity to serve you, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay humingi ng tulong na magampanan po namin ito tanging sa biyaya nyo lang. Salamat po sa mga nagampanan sa buong mag-araw po na ito. Ito po'y nagbigay ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. In Jesus' name I pray, Amen. You may be seated. The context of our verse sa ating binasa, mga kapatid, ay napakahalaga. Unang-una, makikita po natin, our services are not profitable to God. Okay, let me remind each and every one of us that our service are not profitable to God. Okay? In Job 22 verse 2, look at your Bible. Job 22 verse 2. Can a man be profitable unto God? As he that is wise may be profitable unto himself. You see, God needs not our aid, and His essential happiness will not be increased by our efforts. Kailanman, hindi madadagdagan ang kasiyahan ng Diyos, gawa ng ikaw ay naglilingkod at ako ay naglilingkod. May kausap ko ba ako? Yung ating mga serbisyo, mga kapatid, ay hindi magdadagdag ng kabanalan niya. Hindi magdadagdag, mga kapatid, ng kanyang kalwalhatian. It is not essential for His happiness. The grace to do His will comes from Him only. And all the praise of that will do to Him. Kaya nga, mga kapatid, pag nauunawaan natin ito dito sa bersikulo na ating binasa, mga kapatid, magiging madali sa atin ang paglilingkod. Amen. Na hindi ka magiging emosyonal at sasabihin mo, ginawa ko pa naman ang lahat, tapos ganun pa ang ginawa sa akin. Hindi man lang ako pinasalamatan. Ang biyaya na tayo ay makagawa at magampanan natin ang ating mga tungkulin ay hindi nagmumula sa iyo, kundi nagmumula sa Diyos. Amen? Siya ang pinagmumulan ng lahat ng lakas. Siya ang pinagmumulan lahat ng pagbabalangkas ng ating mga isip at ang ating mga puso. Kahit ikaw ay bumangon, kahit ikaw ay gumising, at kung hindi ka pinabangon ng Diyos, baliwala. Amen? So the grace to do His will comes from Him only. All that we do is what is our duty. We cannot lay claim to have rendered any service that will bind Him to show us favor. Nakuha niyo po yun? Ulitin ko. All that we do is what is our duty. Tingnan niyo po. Verse 8. And will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup, and gear thyself, and serve me till I have eaten and drunken, and afterwards thou shalt eat and drink? That he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. Sabi niya, I think not. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which our duty to do. Yung ating duty ay hindi makakapag-bind o magbabound sa Diyos para tayo ay pagkalooban ng pabor sapagkat sapat na ang kaligtasang ibinigay niya sa iyo at sa akin. Huwag nating kalilimutan, dati tayong servant ng kasalanan, dati tayong alipin ng ating sariling mga pita, pero salamat, iniligtas tayo ng Diyos. Ang gusto kong makita po natin, mga kapatid, ay huwag tayong magkaroon ng kahit kaunting puwang sa ating mga isip at mga puso na nakuhanin natin ang kalwalhatian sa Diyos. It is because of what I have done. At hindi man nila ako napasalamatan. Ginawa ko na lahat, ako pa ang sinisi.
And then our best services are mingled with imperfections. Huwag nating kalilimutan, lahat ng ating mga serbisyo ay may halong imperfection. Amen? Kaya mo yung ginawa, papogi points. Diba? Ba't ka nagsuklay? Para ba talaga sa Panginoon? O para wag kang magmukhang basurero? Lahat yan ay para sa atin din, para sa ating pamilya, mayroon tayong mga sariling mga motibo. Lahat may bahid ng imperfection. We come short of His glory in Romans chapter 3, verse 23. We do not serve Him as sincerely and cheerfully and faithfully as we ought. Kaya nga mga kapatid, as we are saved and rewarded, it will be because God will be merciful to our unrighteousness, and He will remember our iniquities no more, as says in Hebrews chapter 8, verse 12. Tingnan niyo po. Hebrews chapter 8, verse 12. Kung tayo man ay i-reward ng Diyos dahil sapagkat siya ay mahabagin sa ating mga wickedness, sa ating unrighteousness. 8 verse 12. Ano po ang nakalagay? So Hebrews 8 verse 12. Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Kapag yan ang nasa isip at puso natin, magiging mas maayos ang ating kalalagayan bilang mga anak ng Diyos. Hindi magkakaroon ng puwang ang kayabangan. Hindi magkakaroon ng puwang, mga kapatid, ang pagpapalalo sa ating mga puso. At kung ikaw man ay iakyat ng Panginoon at payagan ng Panginoon, ilagay sa tugatog ng tagumpay, hindi ka magmamayabang, hindi ka magmamalaki, at hindi mo sasabihin, look what I have done. Look what I have accomplished. Look what I have brought in this life. Lahat yan sasabihin mo, it's just by the grace of God. It's just by the grace of God. Amen? So dun sa ating binasa, balikan po natin. Sa ating binasa, hindi pa po tayo tapos. Gusto kong makita natin nung sinabi ng pinasasabi ng Panginoon, ito ang sabihin nyo, ito ang gawin ninyo. Sabi niya, so likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Tandaan natin, maraming mga bersikulo sa Bible na nagsasabi, hindi lang dapat kung ano ang iniutos sa atin ang dapat natin gawin. Amen? Maraming mga Bible student, pagkatapos gawin yung kanilang, hindi ko na po yung responsibility, sa kanya na po yan. Ito, natapos ko na po yung kalahati. Okay, saktong-sakto talaga kalahati po, sa kanya na po yan. Kaya kung meron halimbawa dyan na nahulog at may stain dyan, akin na po ito po yung responsibility ko, malinis po. Yung tingnan mo nyo po sa kanila, bahala siya dyan. Yan ang gusto ko na makita natin. Hindi dapat mga kapatid, gamitin natin, sinabi ng Bible, ginawa ang unprofitable servant kami kasi we have done that which was our duty to do. May kausap po ba ako? Kaya nga, ang title ng ating pag-aaralan ngayong gabi, don't just do it. Sabi ng Nike, just do it. Sabi ng Bible, don't just do it. Amen? Wag mo lang gawin. Wag mo lang basta-basta gawin. Some have stopped with just this principle in mind. To do it because it is our duty is not bad at all. But there is another law that must propel us, and that is the law of the Spirit of God. Basahin natin sa Romans 7 verse 25.
Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung ang ating righteousness ay hindi mag-i-exceed sa righteousness ng mga Pariseo at ang mga Saduseo, mga kapatid, we are not worthy of eternal life. We are not worthy of the blessing ng Panginoon. Dapat i-exceed natin, mga kapatid. Amen? Ano yun? Ano ang mag-i-exceed? That is the law of Spirit. Law of Spirit of God in Romans 7 verse 25. Ano po sabi ng Romans 7 verse 25? Basahin natin sabay-sabay. Ready, read. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya nga mga kapatid, yung law of the flesh and of sin ay nagsasabi, ay di, gawin mo lang. Sinabi sa iyo gawin mo lang. Gawin mo lang yun. Pero merong batas, mga kapatid, na nagsasabi sa atin, don't just do it. We must not just do it out of the law, but out of the Spirit of God. Yes, may batas sa ating katawan na nagsasabi, gawin mo. Sinabi sa iyo Pero meron tayong batas, mga kapatid, na nagsasabi, don't just do it. Go above it. Don't just serve the Lord because of the law. Kasi may batas. Paano pag wala ng batas? Paano kung mag-isa ka na lang? Paano kung ikaw na ang leader? Paano na kung ikaw ang pastor? Paano na pag ikaw ay preacher? Paano na kung ikaw ang nagpapalakad? Ano na ang gagawin mo? We must not just do it out of the law, but the law of the Spirit. Ang tawag po dito, mga kapatid, law. Yung ano po, meron po tinatawag, mga kapatid, na batas, batas ng gravity. Ano ang nagagawa ng batas ng gravity? Pababa. Tama? Kung gaano yung kabigat, ganun din kabilis. Kung gaano yung kagaan. Kaya pag may Bible student kang inihulog, ang kanilang bagsak dahan-dahan. Magaang amen? Pero pag si Patrick, bulusok. Mabigat. Okay? Meron tinatawag law of the Spirit. Tingnan niyo po, mga kapatid. Basahin natin. Galatians chapter 5. Sabi ng Bible sa ating binasa, ito po, verse 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, na kapag tayo ay gumawa lang ayon sa batas, mga kapatid, mahihirapan tayo sapagkat, mga kapatid, isang araw babagsak po tayo sapagkat ginawa mo lang sa laman. Dapat ikaw ay gumawa out of the Spirit. You are moved and propelled by the Spirit of the living God. Not because of the law. Hindi lang dahil sa batas. Hindi dahil sinabihan ka lang. Hindi dahil na-command ka lang. Kapag wala ng commandment, kapag wala ng nag-uutos, kapag wala na ang mga authorities mo, hindi ka nakikilos, hindi ka na magbabasa ng Bible, hindi ka na mananalangin, hindi ka na magbibigay ng tracts, hindi ka na magdadala ng mga bisita. Why? Because you are propelled and pushed by the law.
Gaano man kabigat, mga kapatid, ang isang eroplano, kapag yan ay iniangat ng aerodynamics, mga kapatid, siya ay lulutang sa taas. At siya ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo maglingkod gawa lang ng batas, but because of the law of aerodynamics, the law of the Spirit of God. Ang aking tanong ngayong gabi, Iñaki, kayo ba'y naglilingkod at nag-aaral, naglilinis, gumagawa ng assignment, gumagawa ng project, naglilinis sa inyong churches, nagbibisitation, nagpa-follow up, nagbibigay, dahil ba sa batas? Because you are commanded to? Tayo bang mga tatay ay magsasabi sa ating mga anak, anak, sinabi, gawin lang natin. Anak, sinabi, gawin lang na lang natin. Huwag ka nang magreklamo, gawin na lang natin. May I say to you tonight, don't just do it. Don't just do it. Number one, love with all your hearts. We must love with all our hearts. Why? Because He is worthy. The person that we are serving is worthy. The person we are serving is not our pastor. Praise God. Itinuro niya sa atin, hindi tayo naglilingkod, gawa niya. Sapagkat pag wala na ang pastor, kapag wala na ang leader, at ikaw ay naglilingkod, gawa lang ng leader, gawa lang ng mataas ang expectation sa iyo. Kapag wala na ang leader, wala ka nang gagawin. Love with all your hearts. In Luke chapter 10 verse 27, and he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Mga kapatid, let it be said and let it be known na meron pa rin mga kabataan naglilingkod sa Diyos with all their heart, with all their mind, and with all their might. That's why we must love God above all else. He is worthy. Huwag kang magstay gawa ng katabi mo. Huwag siya ang maging basihan ng iyong pagmamahal. Huwag kang manatili gawa lang ng crush mo. Huwag ka lang manatili gawa ng inyong agreement dito. At kapag wala na siya, wala na ang ipinipintig ng puso mo, wala na ang nakikita ng mga mata mo, wala ka na. Kaya tayo nandito ay sapagkat isang araw tayo'y inibig ng Diyos at iniibig natin ngayon ang Panginoon. At ang ginagawa natin ay deklarasyon ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang peking pagmamahal hindi tatagal. Ang peking pagmamahal hindi tatagal. Kapag wala na yung persona kung bakit ikaw ay masigasig, ay absent yung crush ko. Ay, wala si sir. Siya pa naman ang gusto ko magturo. Talagang dynamic siyang magturo. Isang araw, mawawala kaming lahat. Isang araw, manghihina kami. Isang araw, yung mga tinitingala ninyo, isang araw, magkakaroon na sila ng limelight sa buhay nila. They will never be on the spotlight anymore. But let it be known, and let it be said, you have served the Lord above all else. Mawawala kami sa senaryo. Dapat ang may preeminence ay ang Diyos. Amen? Huwag nawa masabi na meron pang kailangang mamatay na hari para makita natin ang Diyos. When Uzziah died, the Bible says Isaiah saw the Lord.
Sa sobrang tindi ng leadership ni Uzziah, natakpan ang Panginoon. Sana wag na matakpan ang Panginoon. Gawa ng taas ng leadership natin. Amen? Love God above all else. Love God's people without partiality. Mahalin natin ang mga tao ng Diyos without partiality. Nakikita nyo ang mga estudyanteng ito, parang walang mangyayari sa kanila. Tandaan ninyo, lahat ng niyog ay merong kang maigagata. Kung ang niyog ay merong kang maigagata at may lalabas na katas at may lalabas na virgin coconut oil, ganun din sa anak ng Diyos, merong ilalabas sa inyo. Kaya hindi dapat tayo mamimili kung sino ang ating tuturuan. Hindi tayo mamimili kung sino ang ating i-disciple. Hindi tayo mamimili kung sino ang ating bibisitahin. Hindi tayo mamimili kung sino ang ating tuturuan. Hindi mo ibibigay ang the best kapag yung isang tao ay merong kakayanan. Ibigay mo lahat ang the best. Para kahit mag-backslide yan, para kahit mag-rebelde yan, meron siyang maaalala sa'yo. Hindi si Sir ang dahilan kung bakit ako nagrebelde. Kasalanan ko. Let it be known and let it be said. You have given your all to the people of God impartially. Amen. Sapagkat yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Inibig tayo ng Diyos. Noong mga panahon kahit ang ating sarili hindi natin kayang ibigin. Di ba nagpapasalamat may umibig sa'yo? At ang umibig sa'yo ang pinakadakilang Diyos. The omnipotent, omniscient, amen, omnipresent, eternal, immutable God. Kaya sabi ng Panginoon, love as I have loved. Love as I have loved. Huwag tayong magmahal lang gawa ng meron tayong mahihita sa tao. May makukuha tayo sa kanila. Maganda magmahal tayo kasi minahal ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo magmahal, ikaw may problema. Hindi ako. To love is a blessing. To be loved is a bonus. Ang problema, ikaw na hindi marunong magmahal, hindi mo na iparamdam ang pagmamahal. Pero doon sa mga taong nagmamahal, kahit hindi sila minamahal, wala kang apprehension at wala kang masasabi, muntik na kitang minahal. Sayang, bakit humantong pa sa pagkakataong ganito? Ipahayag ko man sa iyo ang aking pagmamahal, hindi ka na makapagsasalita. Kaya kayong mga binata na mga graduates na, habang buhay kayo at habang buhay sila, sabihin mo na sa kanya, I love you. Amen? Love with all our hearts. He is worth it. Diba? Love God above all else. Love God's people without partiality. And love God's church with fervency. Mahalin natin ang simbahan ng Panginoon nang may kaalaban. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang dugo sa kanyang simbahan. He had purchased
His church, God's church, with His own blood. Amen? Kaya huwag tayong gagawa ng paraan para masaktan natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong gagawa ng paraan para masaktan ang inyong kapwa mananampalataya. Huwag kayong gagawa ng paraan para masaktan ang anumang ministry. Ang ibig sabihin, hindi ka dapat mag-quit. Hindi ka aalis hanggat hindi ka pinaalis ng Panginoon. Huwag kang aalis sa lugar na kung saan inilagay ka ng Panginoon. Aalis ka lang sa lugar na inilagay ng Panginoon kapag ikaw ay pinromote niya o kaya ikaw ay dinala niya sa langit na bayan. Let it be said and let it be known, I have been faithful sa simbahang itinatag ng Panginoon. Ang tatay mo, Baptist. Ang nanay mo, Baptist. Ang iyong mga ninuno ay mga Baptist. At babalik ka sa Katoliko, pupunta ka sa Pentecostal, at ikaw ay pupunta sa iba't ibang mga simbahan. Dahil na-open ka sa tatay mo, dahil na-open ka sa nanay mo, walang ginawang masama ang simbahan sa inyo. Merong ginawa ang tatay mo, may ginawa ang nanay mo, pero wala ang Diyos. Kaya sa susunod na ikaw ay magdidesisyon, huwag mong idadamay ang simbahan ng Panginoon. Yes, sinaktan ka. Sinaktan ang damdamin mo. Sinaksak ka ng kutsilyo. Pinukpok ka ng martilyo. Yan ay dahil sa iyong kahibangan. Sapagkat pinayagan mo na magkaroon ng puwang sa isip at puso mo. Kaya ka nahibang. Pero kung lagi mong iisipin, wala namang ginawa ang simbahan. Wala namang ginawa ang mga estudyante ko. Wala namang ginawa ang pamilya ko. Ba't ko iiwanan ng simbahan? Ako ang may pagkakamali. Ako may pagkakasala. I'm sorry. I'm sorry. Sa ating selfishness na aapektuhan ng iba. Walang magtuturo. Namomblema ang preacher mo kung sino ang magtuturo sa Sunday school kasi wala ka. Kasi wala ka sa mood. May topak ka. Love with all our hearts. Why? He is worthy. Ginagawa ko naman yan sa Panginoon. Amen? Ang sarap magtrabaho sa iyong mahal. Yeah. Sarap. Yung pag narinig mo yung boses ng misis mo at sabi niya, may ganito, may ganyan. Balikwas ka. Kasi mahal mo eh. Pero kahit anong message sa'yo at kahit anong sabi sa'yo, wala lang kasi hindi mo mahal eh. Ano ang nagpapabalikwas sa'yo? Ano ang nagpapakilig sa'yo? Sana ang pag-ibig ni Kristo. Amen? Di ba pag nakita mo yung crush mo, kinikilig ka? Nagbablush ka? Ang mga lalaki nagpa-flush. Oh, nagpa-flush talaga, nawawala. Parang gusto niyang matunaw. Parang ice cream. Sana
ganyan ang ating pakiramdam sa Diyos. Number 1, love with all our hearts. Why? He is worthy. Number 2, labor with all our might. Labor with all our might. Why? It is worthwhile. Not only He is worthy, but it is worthwhile. Amen? Isang beses ka lang maglilingkod. Let it be said. And let it be known. Matinding magtrabaho yan. Hindi niyan ididiskwento ang pagtatrabaho. Hindi patsaman-tsaman ang paglilingkod niyan. Hindi yan na papetik-petik. Pag nagtrabaho yan, maayos. Amen? Hindi yung may project, ghost project. Gumawa daw ng tulay. Pambihira. Wala namang river. Semento yung pinagpatungan. Luke 10 verse 27, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Kapag yan ang dahilan mo, no, kaya ka iinom ng supplement para malakas ka. Kaya ka kakain ng pagkain hindi para magpataba. Kaya ka kakain masustansya para ikaw ay makapaglingkod ng maayos. Amen? Amen? Kaya mo iingatan ang sarili mo sapagkat gusto mo mapakinabangan ka ng Diyos ng maayos. Kahit walang bayad, kahit walang kapalit, kahit hindi ka na kailangan utusan, kahit pa napagalitan ka, kahit pa nasuspindi ka, at kahit pa hindi ka pinapansin. Hindi nakatalaga ang iyong paglilingkod at buhos ng lakas sa presensya lamang ng mga leader. Hindi mo ibibigay buhos lakas ng isip at puso at katawan dahil lang nandiyan ang mga teacher mo. Kundi dahil it is worth it. It's worthwhile. Ang sarap ulitin. Minsan ka lang dadaan sa pagiging estudyante at yan ay ilalagay. Ilalagay yan sa ano yun, ma'am? Pangalan ng ating form. Ano yun? Yung TOR, transcript of record. Let it be known and let it be said. Wala kang palakol. Na maipapakita mo sa mga anak mo at sa mga apo mo, anak, ito ang TRO ng daddy nyo, ang mami nyo. Amen? Hindi po patalinuhan, hindi pagalingan, kundi ibinigay mo lahat. Hindi ka na nga gwapo. Tamad ka pa. Hindi ka na nga maganda. Masungit ka pa. Let it be known
And let it be said, pag nagtrabaho yan, hindi mo na uulitin. Hindi maganda na iniisip ng mga authority mo, ano kaya ang ginawa niya? Ano kaya ang ginawa niya? Ano naman kayang kapalpakan ang ginawa niya? Kaya sa pagtatrabaho, hindi lang hard work. Amen? Dapat iniisip. Kung yan ay 1 oras at pulido, pwede mong gawing 50 minutes pulido. Kapag nagawa mong 50 minutes pulido, pwede mong gawin 45 minutes pulido. Hanggang sa pinakamaliit na pinakamababang oras at minuto para may magawa ka pang iba. Hindi yung trabaho, 1 araw, 1 linggo mong ginawa. Arawan ang ginawa mo. At nung pakyawa naman ang ginawa mo, talaga naman, yung ginawa mo butas-butas. Dumoble ang trabaho at gastos. Kaya dito sa Bible College, tinuturuan kayong mag-isip. Amen? Ang mga masisipag, mag-a-attract ng mga masisipag. Hello? Ang mga tamad, ayaw na may makasama. Sapagkat madadagdagan ang kanyang tatrabahuhin. Kaya mga graduates, patunayan nyo na hindi kayo tamad. Dapat magdagdag na kayo ng gagawin ninyo. Maglaba, mamalansya, mamalengke, mag-isip ng kakainin ng mapapangasawa nyo. Mag-isip kung paano siya i-date at kung ano ang iririgalo sa kanyang pabango. Pag Pasko, pag bagong taon, pag birthday niya, pag inyong mansari, daysari, minutesary. Maaari kung bakit ayaw niyong mag-asawa kasi baka ma-expose ang inyong katamaran. Na ang inyong mga unan, 1 linggo, 1 buwan, bago malaban. Ang inyong mga kumot ay pwedeng tumayo at lumipad ng mag-isa. Pagmahal mo ang Panginoon. Amen. Magle-labor ka with all your might, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa susunod na henerasyon. Bibigyan ako ng Panginoon ng mapapangasawa. Bibigyan ako ng Panginoon ng mga anak. 10, 12. Dakilang opportunity, Panginoon, para ipakita ko sa iyo ang aking pagmamahal. Kaya kayo tinitrain dito. Hindi para maging pipitsugin, kundi para pag kayo ay umalis dito sa 4 corners of the building na ito, pag-aagawan kayo. At magsasabi sila, Pastor, sana naman po siya ang ipadala niyo sa amin. Hindi ka dapat pinagtutulakan. Dapat, kung ikaw ay lalaki, ikaw ay pinag-aagawan! At ikaw ay ipinagpe-pray.
Lastly, 7:26 pa lang. Don't just do it. Love God with all our heart. He is worthy. Labor with all our might. It is not. It is worthy. Lastly, Romans 8:21. Romans chapter 8 verse 21. Basahin po natin, ready, read. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Lastly, long for Him with all our being. Long for Him with all our being. Why? It is not worthless. He is worthy. It is worthwhile. And it is not worthless. Amen? Isang araw, papalitan ng Diyos ang ating katawan. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. He will come any moment. He will have the final say. He will come with rewards and surprises. Amen. He is the reason why we must all be doing and fulfilling our duties. At kapag tayo nagkakamali, at kapag tayo ay lumalayo, at kapag tayo nagkakasala, there must be a longing, there must be a groaning in our heart. Sana, Panginoon, dumating ka na at palitan mo na ang katawang ito at ang isip na ito na nagkakamali at gustong lumayo sa Diyos para wag mo akong matagpuan na malayo sa inyong kalooban. If that is not in your heart and in your mind, brethren, meron ka pang problema. You're just doing it because you are commanded. Eh wala. Wala na akong magagawa. Dito na ako. Ano pa magagawa ko? Sige. Kahiyaan naman. Nakakaya naman. Kaya minsan, napupulaan ang gawain ng Panginoon. Si Charlie Kirk, di naman Baptist. Mahilig magdebate. Pero meron siyang burden. Ikaw, ano burden? Lahat ba ng ginagawa natin dito, wala lang kabuluhan? Mauuwi sa wala? Mga kapatid, pag minahal natin siya ng lubusan at ibinigay natin lahat-lahat ng labor, amen? It will not be worthless. Let it be said and let it be known doon sa epita natin. Sa epita. Amen? Alam niyo epita? Doon sa in-engrave sa iyong libingan. Ano tawag sa Tagalog? Lapida. Nakalagay, consume for Christ.
naubos para kay Kristo. Hindi magandang ilagay doon. Fresh as it is. Maganda. Ubos. Consume for Christ. Tingnan niyo ang ating pastor. 70 years old. Nag-iisip pa para sa susunod na generation. Look at Pastor Fortunato Hernandez. Nagdadrive yan na napakalayo para turuan ng mga estudyante. Hindi niya na nakita ito. Pero tingnan niyo ang kanyang pagtatrabaho ay nagsasalita pa rin. Minsan lang kayo magiging estudyante. Minsan lang kayo magkakaroon ng assignment at project. Minsan lang kayo magkakaroon ng speech choir. Minsan lang kayo magkakaroon ng oral examination. Huwag mo nang dayain. Ibigay mo na lahat para sa Panginoon. Para pag natulog ka, the sleep of a laboring man is sweet. Na kahit humihilig ka at eternidad na ang paggising, let it be known and let it be said, ibinigay niya ang lahat. Alam niyo kung bakit phenomenon yung nangyari dito kay Charlie Kirk? Kasi alam niya na i-assassinate siya. Alam niya na kung ano mangyayari sa ginagawa niya. Pero hindi siya nag-back down. Hindi siya umatras. Marami alam na natin kung ano mangyayari sa atin. Mas maganda. Pero ayaw nating ibigay. Ayaw natin ibigay lahat. Ayaw nating mag-isip. Amen? It's time to say within yourself, I must not just do it. I must love God above all else. I must labor with all my might, and I must long for Him with all.